Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang tensyonadong bangayan ang naganap sa plenaryo matapos magsagutan sina Senator Rodante Marcoleta, Congressman Terion at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ang sigalot ay nauwi sa matinding pambabatikos laban kay Romualdez dahilan para siya'y kuyugin ng ilang miyembro ng Kamara. Nagsimula ang tensyon sa pagbatikos ni Marcoleta sa umano'y hindi patas na pamamalakad ni Romualdez sa ilang isyong may kinalaman sa budget deliberations. Ipinunto ni Marcoleta ang kakulangan sa transparency at tila palakasan sa mga proyekto. Sinundan ito ng komento ni Torion na tila sumangayon kay Marcoleta at nagbunyag pa ng ilang hindi di umano'y kanais-nais na galaw ng liderato sa Kamara. Hindi nagpaawat si Speaker Romualdez at mariing itinanggi ang mga paratang. Ayon sa kanya, politika lamang ang motibo ng mga aligasyon at iginiit niyang bukas at tapat ang pamumuno niya. Subalit hindi ito naging sapat upang mapigil ang pag-atake ng ilang miyembro na nagsimulang magsigawan at mag-walkout bilang protesta. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling tahimik ang ilang kaalyado ni Romualdez habang patuloy ang panawagan para sa mas malinaw na pamamalakad sa loob ng Kamara. Abangan ang mga susunod na kaganapan at bangayang ito na patuloy na gumugulo sa mababang kapulungan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yan, ano ho yan? Yung iba dyan, new. Bago ho yung iba dyan. Yung iba slightly used. Isang beses, dalawang beses lang ata ginamit. O yung pagsusukat. Pero ano naman ho yan? Halos unisex ho yan. Kung gusto nyo, available 24, punta lang ho kayo sa Senado. Hanapin nyo lang ho si Risa Ontiveros at itong si Joel Villanueva. Hanapin nyo ho sila. Sila hong nakakaalam kung paano ang pag-purchase ng mga robe na yan. Dahil hindi na magagamit yan eh. Di ba? Hindi na magagamit yan. Unconstitutional nga eh. Anak ng toko ha, kung kukontrain nyo yung desisyon ng Korte Suprema na yan, punta kayo sa Korte Suprema. Kayo ang maging maestrado ng Korte Suprema. Magaling pa kayo dyan sa mga yan. Yang mga yan inaalay na nila ang buhay nila para dyan sa pagiging maestrado, pagiging associate justice dyan sa Korte Suprema, di ba? Wala nga naman magaling pa kayo dyan. Anak ng toko, ito nga si Risa Ontiveros, di man abogado. Yung ibang nagdadaldal dyan, yung si Percy Sendanyan, di man abogado. Di ba? Husay-husayan, galing-galingan. O ito na ho, palakpakan mo muna natin itong si Atty. Israelito Torion. Dahil ano yan, petition ho nila yan. Pero nanostra na ito nitong si Senator Rodante Marcoleta. At siyempre, mainit-init yung balita na yan. Siya na ho ang nagsabi na hindi natin pwedeng pag-usapan kung hindi naman mangyayari. Ito si Atty. Israelito Torion. Hello, magandang gabi, magandang hapon pala, magandang hapon. Magandang hapon kababayan, si Atty. Israelito Torion po ito. Bago lang namin nalaman na nakatsamba tayo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Narinig natin at na-confirm na nanalo tayo doon sa petisyon na final natin para against sa impeachment complaint ni VP Inday Sara, no? Napagpala po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nanalo, and I have yet to receive the full text of the decision, pero marami na pong tumatawag sa atin kanina pa. Kala ko yun palang resolution sa Supreme Court granting our petition questioning the impeachment complaint filed against Sa tingin ho natin, sa Lunes, iba na Speaker of the House. Sabi siguro ng Korte Suprema, ang bababoy nitong mga congressman na to. Siguro, may impact yung nararanasan nating baha, gutom, paghihirap ng ating mga kababayan. Tapos itong nagmamalinis at gusto impeach dito kay VP Sara kung ano-anong intriga ang kinasasangkutan niya, di ba? Sa tingin natin mga kababayan, anak ng toko, ayan si Romualdez, yan ang gusto magpa-impeach kay VP. Yang mga congressman na yan, silipin nga natin yung mga nasasakupan yan. Itong 3rd district ng Luzon ng Maynila, itong ano man to pa, puro baha lugar nito
Meron bang flood control tong mga to? Aba, may flood control na. Pinagbibintangan nila si BP Sarang magnanakaw. O saan napunta yung flood control tong mga to? Naku. Null and void, unconstitutional. Yan rin sila to, di ba? Checkmate sila doon. VP Sara Duterte. So, this is a great victory for the Filipino nation, and we hope and pray that this saga of an illegal, unconstitutional impeachment complaint against the Vice President will finally end, because this will not really help in the development of our country. This will only cause further division. Beloved country. So this is really a good news. At least now we can concentrate on the more important things. The congressmen can now concentrate in helping their constituents, especially in the NCR region. Hindi, Ornitoryo, no? Meron na silang oras para makipaglambingan sa mga kabit nila. Yarin lamang hindi na sila magiging busy dyan sa impeachment. Pero yung tutulong sa mga constituent nila, attorney naman, parang di nyo pa alam ang karakas ng mga magnanakaw na yan. Di ba? Ano tulong-tulong? Ibubulsa na lang nila. Kahit makita na nila ang buong sambayanan na lubog sa baha, hindi mo mag-iimbestiga ng flood control yung mga yan. Missing sa bungero, yun ang pagdidiskitahan ng mga yan. Ang tag dito? Quadcom 2.0, yan ang pagpaplanuhan ng mga yan. Kahit nalubog na lahat sa Pilipinas, ang utak ng mga yan kung paano siraan ng mga Duterte. Yun ang mahirap. Yung nalantad sa buong sambayanan, na yan talagang pawang paninira lamang. Do sinabi naman ng Korte Suprema, ang desisyon na to hindi para ilinisin ang pangalan o pawalang sala itong si BP Sara. Kahit na ayusin yung proseso, hindi makikialam ang Korte Suprema dyan. I mean, walang magpipetisyon dyan kung malinis ang pagkakalatag. Kaya kung yung unang impeachment nitong si Trililing, di ba? Nitong ang pangalan ito, yung una dyan, kung naalala ko, sila Dilima yan, di ba? Sila Attorney Flavi. Ay, tama, sila Attorney Flavi pala, sorry. O, tapos sunod-sunod na yan, mga makakaliwa, itong si ganito, ito si ganyan. Yung pang-apat, ika nga, pinalis muna nila. Bawal pala yun. Yun ang problema, di ba? Sa bagay, yan trip nila yan, mahilig sa bawal. Bawal magnakaw, bawal ang puro ayuda, di ba? Yun ang ginagawa ng mga yan. Yung bawal ang gusto nila. Masarap ang bawal Yan ang sinasabi nila sa house. Pero tayo dito sa PHP, pagka bawal. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Para sa kanila, masarap ang bawal. Masarap ang magkabit. Kaya mga yan, puro may kabit. Di ko sinasabing lahat may kabit, ha? Di ba, Atty. Torion? Binaha ng husto. Hindi. I mean, si Atty. Torion kasi malawak ang pag-iisip niya. Nakita niyo naman kung paano niya sinalansan niyang petition na yan. Tinatanong ko siya kasi abogado kasi magaling. Hindi ko sinasabing loyal ho yan. Nakita na ho natin ang YP nitong si Atty. Torion at nakita na natin si Atty. Torion ng person. Talagang love birds yung dalawa na yan. Hindi yung mapaghihiwalay ang dalawa na yan. Ika nga. Para iyang si Atty. Torion, parang ako yan. Faithful yan, faithful. Nagmamahal ng isang babae, ika nga. Diba, Atty. Torion? Sana yun ang pagtutukan. And maganda talaga ito kasi wala naman talagang kabuluhan yung impeachment complaint na yun. And the only ground siguro na medyo malakas doon na tingin nila na malakas ay yung At syempre, di ba, hindi natin pwedeng anuhin itong si Pastor Kibuloy dito. Maraming salamat din dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga effort na yan, sigurado, alam naman ho natin, no, na ika nga, pabor dyan si Pastor Apollo Kibuloy. At alam naman ho natin kanino abogado itong si Attorney Israeli Totorion, kay Pastor Kibuloy. Kaya, kay Pastor Kibuloy, sa lahat ng abogadong nagtulong-tulong para isampay ang petisyon na sa Korte Suprema. Hindi ho natin kilala yung iba pero mabuhay ho kayong lahat sa pangunguna nitong si Atty. Israeli Totorion. Pastor Kibuloy, saludo. alleged funds daw na hindi na-liquidate according to them, pero kung titingnan mo pati ang COA nag-clear na ng ating pinakamamahal na
Vice Presidente. So it was really premature, aside from the fact that it was really a violation of the one-year bar rule. We were able to explain it fully in the past, and I do hope and pray that this petition will now put to rest all questions concerning the impeachment complaint being filed in the Senate, no? Kasi malapit nang open yung Senado ngayong July 28, if my memory serves me right. So at the very least, I hope it will no longer be tackled as an issue because the case has finally been decided. Although it is a fact that pwede pa mag-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General perhaps, pero klaro naman na na-decide na itong issue na ito. Sana tigilan na itong issue na ito kasi wala talaga itong ginagawang mabuti sa ating bansa. Lahat lang pamulitika. Wala nang ibang nangyayari sa ating bansang maganda. Lahat politika. So, concentrate naman tayo na tulungan yung ating mga kababayan sa NCR. Kagagaling ko. Yan yung etong si Atty. Israeli Totoo pagka naririnig kong magsalita, parang si Pastor Kibuloy sa totoo lang. Yung yung walang bukang bibig kung di tumulong. Isipin yung mga kababayan natin. Kaya laking panghihinayan ko talaga kay Pastor Kibuloy. Hindi siya naging senator. Tingnan yung abogado nitong si Pastor Kibuloy. Tingnan yung niya, yung lumalabas sa bibig nitong mga individual na to. Wala kayong mararamdaman na galit, poot, inggit, o kung ano pa man. Ang ini-aim lang ho talaga nila ay makatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Yung mga malapit dito kay Pastor Kibuloy, laging yun ang sinasabi nila. Di nyo ba napansin yun? Di nyo ba napansin na bukang bibig basta malapit kay Pastor Kibuloy, laging nation building, laging iuna ang ating mga kababayan. Kaya kung sakaling tumakbo itong si Pastor Kibuloy sa 2028, isa ho tayo, ngayon pa lang siya nagsasabi na talagang ikakampanya ho natin siya. Hindi lang siya, si Atty. Vic Rodriguez, yang si Atty. Jing Bondoc, lahat ng malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kahit saang forum natin sila marinig, wala tayong narinig na gaganti tayo, ganito gagawin natin, sisilipin natin ganito, iimbestigan. Wala. Focus tayo doon sa mga bagay-bagay na magbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino. At dahil dyan, Atty. Israeli Totoo, mabuhay ho kayo. Palakpakan natin itong si Atty. Totoo. Dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo dito kay Senator. Senator, ang ating isa sa pinakamalupit na senador na nagnostra etong si Senator Dante Marcoleta. Siya ho yung sinabi niya doon sa mga live ng Saganang Mamamayan, huwag kayong magbanggit ng bagay na hindi matutuloy. Ito na nga ho mga kababayan, ito ho yung tinutukoy nitong si Senator Dante Marcoleta. Ito yung bagay na hindi matutuloy, kaya huwag na nating pag-usapan. Dante, pasok! Sige, nako, latest ito. Breaking news! Kalalabas lang po ng Supreme Court, Sen, nagpa-press con po ang tagapagsalita ng Korte Suprema. At inilabas na ang desisyon dun sa kine-questioning constitutionality ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Isa-isa. Nako, mag-bibismo itong si Sen Dante dito sa video na to. Wala ko tayong maraming interruption, wala tayong maraming singit dito. Ibibigay ko itong itong dire-diretso na to kay Sen Dante. Tatawa-tawa lang tayo. Natin kasi ito ay wala pa mismo yung papel ng desisyon, pero ipinaliwanag na nung tagapagsalita ng Korte Suprema, si Attorney Camille Ting. Yan. Number 1, Senator Dante Marcoleta, eto po, Your Honor. Una, the articles of impeachment against VP Sara Duterte is barred by the one-year rule. Nako, according to Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Bagyo talaga. Oho, bagyo. Ito pa, kadugtong. The Senate could not acquire jurisdiction over impeachment proceedings. Nako, yun pa, mas matindi. Matindi.
Bagyo. Pero kahit na bagyo yan, napursi na natin yan. Bagay, opo, kung sila yung mga Na-nostra na yan. Di ba? Introduction ko pa lang. Sumingit ka na naman, Pig. Na-nostra na yan na yan. Huwag natin pag-usapan yung hindi mangyayari. natin, Sen. Nakita na natin, sabi natin, ayan, pumasok na sa area of Philippine, Area responsibility area sa PAR. responsibility ng ating bansa. Alam natin nakikita natin yung kung saan papunta kasi, lalong-lalo na nung ang Korte Suprema kamakailan ay naglabas ng sariling order, nire-require ang dalawang kapulungan ng Kongreso na isumite yung mga ilang impormasyon na kanilang gustong makita upang mapagpasyahan nila yung dalawang petisyon na umabot sa kanila. Doon pa lang sinabi na natin, nakikita na natin kung saan ang direksyon na tinatahak ng Korte Suprema. Okay. Na kung tawagin na ay bagyo. Di ba? So, bagyong SC. Bagyong Supreme Court. Ayan. Talaga pong todo ang signal nito, Sen, dahil sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court, unbank. Wala ka ng kapag-apag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa na. Wala man lang Sino ang papansin sa'yo? Sinong, kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court, ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka, immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately, walang forthwith. Kundi agad-agad, dapat ipagtupad pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaring Alam ko itong si Sen Dante, di na nagpagawa ng toge. Tinatanong siya, Sen, toga mo, impeach na. Oo nga. Kailan ba isusuot yan? 2026? Matagal pa. Hindi, sa impeachment ni VP Sara, sa dito. Ano impeachment? Ganon si Sen Dante. Alam ko, ganyan yung ginawa niyan Di ba papasukat sila toga? Sabi niya. Tagal pa 2026. Hindi. Kailan natin susuotin? Hindi pwede. Huwag na sukatan. Impeachment, EVP? Hindi na yan. Kailan? Sa 2020. Eto, walang impeachment mangyayari dito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kabo. magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin din. Okay. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mong ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka Balita ko, di na nagpaano ng toga yan. Di ba, Sen? Hindi, biro lang. Kakain nila, kung yung kanin ay hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Kaya gusto kasi pikit mata yung kakainin Hindi, kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw panis Bakit ka mo? Ganun mo ba? Kala mo yung pinatagal. Nabinbin Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang niluto. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang yan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, alis sa 2 mangyayari, kinain ng daga o napanis. Napanis po. Paano mo idadali paano mo dadali sa Senado ngayon?
Nag-ano pa naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Fortuit. Opo. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Aha. Isipin mo, yung tatlo, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos, gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Aha. O sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the one-year rule ban. O hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituring mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang tatlo, isa lang yun pinatay. Oho. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi ng pang isang taon. Isang taon eh. Hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang tatlo pagkatapos nung pumitada yung Pebrero 2025, Opo. bigla mong tinransmit sa Senate. Aha. So nahalata tuloy. Sen, babasahin ko na para Basahin mo. makompleta ko na yung detalye Sige. at magkaroon tayo ng buong konteksto. Ang sabi pa ni Ting, bukod sa unanimous decision, ang inilabas na pagpapasyang ito, Ting said the first three complaints were deemed terminated or dismissed and no other impeachment complaint may be entertained before February 6, 2026. Nakita mo. The High Tribunal's ruling does not bar the refiling of the complaints after a year or in February 2026. Ting said that apart from one-year ban, the Supreme Court and Bank also found the impeachment complaint against VP Sara Duterte to be violative of her right to due process as enshrined in the Bill of Rights of the Constitution. At dahil po ito ay running story to Jen, may mga lumalabas pang mga detalye. Meron pala siyang keynote Sen na mga parte ng desisyon. Ito ang isa. Ting, quoting a portion of the Supreme Court and Bank's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun eh. Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives, lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, ha? Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-repair mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. Okay. Oho. So,
palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating, December 2, tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, papasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo, o tatawagan mo kaagad ang speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Opo, impeachment ito Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker. Yun ang referral. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po. Umaga pa lang. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon, hindi mo rin mapapangatpiranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pagkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kagad sa opisina ng speaker. Sige, isama mo additional reference of business. So pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin yun. May kababalian naman pala. Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa, umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga, magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala. Hawak ko na. Matindi ho yun, hindi biro yun. Pagka ganun na yung mga litanyang binibitawan itong si Senator Rodante Marcoleta, matakot na kayo. Etong si Luis Tro, yan si Akop, ilalampas ni Senator Rodante Marcoleta yan kung sakaling natuloy yung impeachment. Bakit ninyo ipinangatwiran o pinangatwiranan ninyo na pati sa